Good day everyone! So today tuturo ko sa inyo kung paano ba tayo makakapag-login ng ating GCash account gamit yung ibang device. So kailangan meron tayong malakas na internet connection. Alam naman natin kapag mahina internet natin, may interrupt yung pag-login natin sa GCash. Anyway, so let's start na. Open lang natin yung ating GCash app. And minsan nakaka-encounter din tayo ng problem kapag puno na yung cache ng app or kapag kailangan natin i-update. But most of the time naman, nagpa-pop out dito sa may GCash app na kailangan natin ng update or updated version. Pero kapag walang nagpa-pop out, pwede nyo din naman yan i-check sa inyong Play Store or App Store. Ayan, so dito mababasa natin your account even more secure para mas G-Safe ka, register your phone para ikaw lang pwede maka-access ng account mo. So dito ilalagay nga natin yung mobile number na ilalagin natin na nakalagin pa ata dun sa aking isang device. So makikita natin kung ano yung sasabihin ni GCash dito sa kanilang app. So tap na natin yung next. And here, hihingi sila ng authentication code dahil ipapadala nila yun sa ating mobile number para mas secure na sa atin talaga yung mobile number. So, ilalagay lang natin dito yung marireceive natin na OTP. 3918. And reminders lang mga kabomboms na wag nyo i-share yung OTP nyo sa iba, okay? So dito makikita natin GCash would like to know your location. So tap nyo lang yung share location. Allow GCash to access this device location all the time. I-tap lang natin yung keep while in use access. Pwede rin naman na allow all the time. Ayan, so let's see kung makakapag-login tayo. Input ko lang yung aking PIN. Dito, mababasa natin account secure. It looks like you change your phone. Register this phone para siguradong ikaw lang may access sa account mo. Para makasiguro sila na sa atin to, kailangan i-register natin tong device sa ating account. Para magawa yon, meron silang 3 step na kailangan natin gawin. Una, i-register nga itong device na gagamitin natin and kailangan natin mag-take ng selfie scan or OTP. And yung pangatlo, maghihintay tayo ng 4 na oras dahil i-check nila kung tayo talaga yung nagla-login. Okay, so tap na natin I want to register this phone. Then, magsa-selfie lang tayo. Make sure na walang problem yung lens ng camera nyo. Now, para makapag-proceed na nga tayo dito sa may verify with face recognition, tap muna natin yung next. And itatapat lang natin yung mukha natin dito sa may circle. There you go. And para daw sa safety ng ating account, magra-run sila ng few more checks para masiguro na tayo ngayong gusto mag-access. And makikita natin dito yung pangalan nitong ating device na ginagamit. And kailangan natin mag-login mamaya after 4 hours kasi hindi pa tayo makakapag-login kasi nag-check pa sila kung sa atin nga ba itong account na tinatry natin i-access dito sa panibagong device. And dito meron kasi silang reminder na kailangan kapag magpapalit tayo ng cellphone or gagamit tayo ng ibang device or i-uninstall na natin yung app, kailangan muna natin i-unregister yung ating account dun sa device na ginagamit natin. So, ito yung paraan kung paano yon. Pero tayo kasi hindi ko in-unregister isa kong device. So, tap na natin yung back to login and maghihintay lang tayo ng 4 na oras habang check pa nila yung ating identity. Now, after 4 hours, makikita natin kung makakapag-access nga ba tayo ng ating GCash account dito sa panibago kong device. And here makikita nyo, ayan, processing na and hindi ko na kailangan i-input yung number ko kasi kanina na-input na natin yan. And ilalagay ko na lang yung MPIN ko. Nakakatuwa kasi nakapag-login ako. Before kasi, tinry ko to pero ayaw talaga, kailangan ma-unregister ko muna dun sa may old device. Pero ngayon hindi ko in-unregister dun sa old device and naka-login dun. And nakakatuwa lang dahil hindi na masyadong mahigpit.
Especially kasi pwede naman talaga tayo mag-scan ng face natin, di ba? Saka yung MPin natin, may input naman natin kung sa atin talaga yung account. And there you go, ayan na nga, nakapag-open na ako and makikita nyo, nandito na ako sa my home ng GCash account ko. And that's it mga kabomboms. Kung meron kayong mga katanungan regarding about GCash, mag-comment lang kayo sa ating comment section with hashtag GCash. Thank you for watching and stay blessed.